Nadagdagan pa ang death toll dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kamakailan. Tuloy-tuloy naman ang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa kabila ng malalakas pa ring aftershocks. Tinutukan yan ni Rachel Beltran. Pumalo na sa 47 tao ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Base yan sa datos ng Office of Civil Defense as of 10:15 kaninang umaga. Nilinaw naman ng ahensya na maaari pa itong mabago base sa makukuhang report. Mahigit 1,000 ang naitalang sugatan at 38 ang nawawala. Bukod dyan, umakyat na sa mahigit 86,000 na mga pamilya mula sa 352 na mga barangay ang naapektuhan ng lindol. Habang nasa mahigit 2,000 displaced families naman ang nasa evacuation center at halos 7,000 individual ang nasa labas ng mga evacuation center. Pagtitiyak ng OCD, tuloy-tuloy ang mga LGU at mga ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng mga kinakailangang tulong sa mga apektadong residente. May nakaantabay na ring Mobile Command Center ang DSWD at Mobile Kitchen sa Glan, Sarangani para yan sa agarang paghahatid ng pagkain at iba pang kinakailangang tulong. Samantala, sa ulat naman ng Energy Department, nasa 30,000 consumers pa ang hindi pa naibabalik ang kuryente sa mga apektadong lugar. Pero tiniyak naman ng ahensya na hindi sila tumitigil sa kanilang restoration efforts. Yung ibang mga electric cooperative ay nagpadala po ng kanilang mga contingencies. May mga dala po silang mga equipment, supplies, mga boom trucks at tumutulong po sila sa restoration efforts natin sa General Santos at sa Davao del Sur. Ayon naman sa DOH, nasa 26 ang mga affected facilities sa Mindanao. Pero 14 dito ay functional, 3 ang non-functional at 9 ang undergoing validation. Tuloy-tuloy naman sa operasyon ang kanilang mga ospital. Sa ating mga hospitals, 6 po ang functional na nakikita natin sa buong lugar kasama ang Davao, Soc-Sargent at Northern Mindanao. Tapos lahat po sila ay, except I think for SPMC, no, ang Southern Philippines Medical Center, na sinisigurado natin na safe muna yung outpatient area bago mag-resume ng operations. Bukod dyan, ongoing din ang kanilang deployment. Pinagtutuunan ang water, sanitation, nutrition at pati mental health ng mga apektadong individual. Matagumpay namang narecover ng Philippine Coast Guard ang 2 nawawalang individual mula sa gumuhong commercial building sa General Santos City. Rachel Beltran, IBC News.